Magandang araw sa lahat, 'no. Ito ang huling bahagi ng ating talakayan sa Module 3, 'no. Sa makatuwid ay tapos na tayo sa mga nasabing pagpoproseso ng impormasyon, 'no, mula doon sa, batis o hanguang sanggunian, pagbabasa at pananaliksik, pagbubuod at pag-uugnay-ugnay. At ngayon, 'no, bilang huluwaran ng ating talakayan ang pagsusuri at pagbuo ng kaalaman. Kaya ang linggo na ito ay nakalaan sa ikaapat na ugat tungo sa puno ng kaalaman, no, ang pagsusuri ng impormasyon. Yan. Mahalaga talaga matutunan ninyo ang pagsusuri para mas maging maayos at makabuluhan yung anumang interpretasyon na nakakalap nyo sa pamamagitan ng proseso na ito. No, para higit na makatulong at maging malayunin yung pagbuo ng inyong pahayag ng kaalaman. Makikita, no, ang pagsusuri ay nagaganap, no, matapos ang pagpili, syempre, no, o pangangalap ng impormasyon, no, matapos ang proseso ng pagbasa at ah, pananaliksik ng impormasyon, no. Ang pagbubuod at pag-uugnay naman kasabay iyan na gawain ng pagsusuri kasi halos pareho na nagaganap yung dalawa na iyan tungo sa pagbuo ng kaalaman. Ibig sabihin yung huling hakbang o ay nagawa mo na yung gawaing pagsusuri. Ibig sabihin, nakabuo ka na ng mas malinaw na interpretasyon, mas malinaw na pahayag, no, dahil natapos na yung gawaing pagsusuri. Kaya bigyan rin natin ng maayos na talakayan kung ano ang pagsusuri, no, ano ang halaga nito sa pagbuo ng kaalaman. No, dagdag pa ay yung talakayan natin hinggil sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman. No, siya ang bibigyan din natin ng kalinawan ngayong kaya simulan na natin. Yan. Ngayon ay panahon na ng impormasyon, no? Na ang pangangalap ng impormasyon ay napakadali, no? Sa pamamagitan nga lamang ng isang pindot ay nariyan na agad ang impormasyon. Bilanon, marami pa rin talaga kailangan ng tao para masigit na magamit yung mga availability, yung access ng impormasyon. Kasi ngayon din yung panahon ng misinformasyon, 'di ba? Naglipa na rin yung mga impormasyon na kalahati totoo, kalahati ay kasinungalingan. Kaya doon papasok yung kasanayan ng pagsusuri. Ano nga ba yung pagsusuri? No, ang pagsusuri, no, ito ay kasanayan na nagiging maingat ka, no, sa gawain ng iyong pag-aaral o pananaliksik sa mga detalye, no, sa mga ideya o sitwasyon na nakakalap mo para higit na maunawaan yung bawat aspeto na ibibigay ng gawain ng pagsusuri, no, dapat ay layunin mong matuklas, no, yung iba't ibang koneksyon, no, masuri ang iba't ibang ebidensya na makabuo ka ng maayos na paghahatol, no, para higit na maging makabuluhan at may implikasyon yung impormasyon na nakukuha mo o nakakalap. No, sa kabila ng impormasyong, no, na nakakalap natin, marami pa rin na tahasang walang katotohanan, no, o walang sapat o batayan ang nakakalap natin, no, sa ano pa, kailangan natin ng husay na sumala, no, para masigit na mapanuri o kailangan nating masuri ng mas maayos yung impormasyon. Hindi dapat tayo ay karakaraka, no, sa pagtanggap, sa pangangalap ng impormasyon mula dun sa nababasa natin, naririnig natin o napapanood. Upang maisagawa ito, kailangan natin yung mga sumusunod na konsepto. Una, dapat sa pagsuri ikaw ay objektibo o critical. No, ang pagiging objektibo
at kritikal ay mahalaga upang maiwasan ang bias, no? Yung pagkiling natin sa impormasyon. Dapat tinitiyak natin yung mabubuong konklusyon natin ay nakabatay sa o nakasalig sa katotohanan at syempre dapat ay may ebidensya, no? Hindi laging emosyon o personal yung pananaw. Pangalawa, lohikal na pag-iisip. Kapag lohikal yung ating kaisipan, natitiyak na may mga ideya, may mga impormasyon na dumaan sa tamang proseso. No, nagkaroon ng mas malinaw na pagsusuri, naging mas madali na dahil lohikal ito, mas nagiging madali maunawaan yung resulta ng ating pangangalap. Katlo, yung pagpapaliwanag ng bahagi. Bahagi kasi hinihimay natin, no? Tumutulong yung pagbabahagi upang mas mapansin yung mga detalye na at maunawaan kung ano yung naging epekto nito sa kabuuan ng inyong pag-aaral. Ano pa, mahalaga ito para mas magbigay ng malinaw, no, o ng larawan, no, sa inyong paksang sinusuri. Sa ikapat, pagbuo ng matibay na konklusyon. No, yung isang matibay na konklusyon ng pagsusuri ay mahalaga upang makabuo at ng maaasahan at kapanipaniwalang pananaw, no, na maaaring maging gabay kasi ang konklusyon kasi ito yung desisyon ninyo, yung magiging action ninyo na ginagawa sa pangangalap ng impormasyon. Ano pa? Ikalima, yung masusing pagsusuri sa detalye. No, ang bawat detalye ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon. No, sa pamagitan ng kasanayan ng pagsusuri, mas natutukoy natin yung maliliit na bagay, malalaking bagay na maaaring makaapekto sa kabuuan, no, ng pagsusuri. Kaya patunay na ang pagsusuri ay isang kasanayan na dapat angkinin, no, ng mag-aaral o ng mga mananaliksik na nagpuproseso ng impormasyon para matiyak yung kalidad ng impormasyon na kanyang nakakalap. No, halimbawa, no, sa paksang wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura, no, sa gamit ang pangangalap ng impormasyon, gamit ang pakikipanayam, na ang tanong ng mananaliksik, paano mo nakikita ang kalagahan ng wikang Filipino bilang wikang panturo? Nariyan yung tugon ng guro at mag-aaral, no? Gaya ng unang talakayan, kailangan nating makabuo ng maayos na lagom mula sa naging sagot ng ating mga respondente ng pangangalap ng impormasyon. At gamit ang pagsusuri, kailangan maipakita, no, yung pagkakaiba, pagkakatulad ng mga konsepto. Kaya yung kasanayan nyo ng pagbubuo, pag-uugnay-ugnay, no, ay magagamit ninyo kasabay ng kasanayan ng pagsusuri, no? Paano natin bubuuin at makakabuo ng mula sa dalawang impormasyon na ito gamit ang panayam, no? Kapag ginamit yung panayam, dapat na i-transcribe ninyo yung into text o sa salita yung verbal na komunikasyon na naganap sa inyong pangangalap na impormasyon. Kaya dapat may recorded material para maging matibay, no, yung nakalap na impormasyon. No, na-transcribe nyo na sa salita, kailangan nyo na ulit gumawa ng interpretasyon, no, doon sa mga nakalap. Gawa natin yung mula sa dalawang tugon, no, hinggil sa tanong. Sample lamang ito, no, ng ginagawa niyong pangangalap na impormasyon. Kung bibigyan natin ng interpretasyon ang dalawang tugon na yan, maaring, no, ayon sa mga guro, no, ang paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo ay nagdudulot ng mas epektibong pagkatuto sapagkat mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin, lalo na kung ito ay nakabatay sa kanilang wika. Sumang-ayon naman ang mag-aaral sa pananaw na ito. Para sa kanila,
mas naipapahayag nila ang kanilang saloobin at mas malinaw nilang naunawaan ang mga aralin gamit ang sariling wika. Pagsusuri sa ganitong pananaw ay nagpapakita ng mahalagang papel sa wikang Filipino sa edukasyon na siyang pinakatuon ng tanong. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali ang komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Siya namang nagiging pundasyon ng mabisang pagtuturo at pagkatuto. Yan. Sa ikalawang sample naman, kung survey naman ang ginamit ninyo bilang instrumento ng pangangalap ng impormasyon, halimbawa gawa nito ay nakabuo kayo ng isang table mula doon sa survey na iyon, parehong paksa pa rin. Gagamitin naman ang talahan na yan, paano natin ito bibigyan ng maayos na pagsuri para maging malinaw yung interpretasyon. Na halimbawa nariyan na mismo yung kabuuan ng naging resulta ng sinagawang survey. Ang ating pagsusuri diyan dapat mapaliwanag yung mga bahagdan o porsyento mula doon sa iba't ibang aspeto. Anong gagawin? Halimbawa, ang datos ay nagpapakita ng positibong pananaw sa paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura. Tinatayang 87 bahagdan ng mga kalahok ang naniniwala na ito ay mahalagang kasangkapan para sa epektibong komunikasyon at mas malalim na pag-unawa sa arilin na nagpapakita ng kakayahan ng wikang Filipino na maghatid ng malinaw at makulturang pagtuturo. Gayunpaman, 75 bahagdan pumupuna sa kakulangan ng materyales para sa teknikal na larangan kaya't kailangan tugunan ang pangangailangan para sa mga aklat o sa saling na angkop sa wikang Filipino. Samantala, 82 ang naniniwala mahalaga ang Filipino sa pagpapalawak ng kaalaman sa wika, panitikan at kasaysayan na nagpapalakas sa makabayang pagkakakilanlan ng mag-aral. Bukod dito, 77 na ang nagre-rekomenda ng modernisasyon sa pagtuturo gamit ang teknolohiya at interaktibong aktibidad. Yan ang nakikitang maayos na pagsusuri o interpretasyon mula dyan sa table. Ano man ang pamamaraan ng inyong pangangalap ng impormasyon, ang punot dulo niyan, dapat makagawa kayo ng maayos na pagsusuri at mas maayos, para maging maayos ang inyong interpretasyon, kailangan magamit ninyo yung ilan sa mga minumukahing pamamaraan sa gawain ng pagsusuri. Higit na mahalaga talaga dyan yung kakayahan ng critical na pag-iisip. Kung magkulang man yung 7 na iyon, narito yung kaugnay ng pagsusuri ng impormasyon na iminungkahi ni Holland 2014 sa artikulo ng 7 hakbang para sa mas mahusay na pagsusuri sa katotohanan ni Holland. Ano yan? 2014 yan na di ko na-edit. Yung mga sumusunod ay dapat taglayin ninyo at maging bahagi ng checklist ninyo para sa isang matalinong pagsusuri. Una, hingan ng ebidensya ang sino mang naghahayag ng claim. Basic lamang ito. Ito ang pinakamahusay na una gawain. Madalas may mga tanong kasi tayo naghahayag kung factual ba ang claim. Kahit pa sila ay may marami kasi magaling magsinungaling, diba? Kahit verbal o pasulat ay hindi natin matukoy kung katotohanan o hindi dahil sa husay na kanilang pagsisinungaling. Parang naging normal na sa tao. Sinasabi nila, nakukuha nila ang impormasyon mula kung saan ang kanilang mga pahayag ay gawa-gawa lamang. Minsan, ganon.
minsan di accurate yung ang sinasabi sa katotohanan. Kapag gano'n, nakakasalamuha tayo ng ganitong kausap o nababasa yung ganito na artikulo ng manulat, hanapan pa ng higit na ebidensya na sumusuporta sa kanyang pahayag. Kaya makikita nyo naman iyon sa pisikal no, na pagsulat kung may mga citation o may kumpirmasyon no, mula doon sa kanyang pahayag. No, may mga ebidensya dapat na maaring magpatibay, maaring tumaliwalas no, sa kanyang pahayag. Maghanap ng natuklasan ng iba pang fact checkers na nauna. No, minsan di agad absolute yung unang fact checker natin sa isang team no, o pahayag. Maring nagamit na ito ng una pang mga nagsasaliksik. Maring may nakapagsulat na no, na-imbestigan na ng una. Kailangan na lang i-verify no, yung mga ebidensya. Pwede ka ding humanap pa ng mga iba pang anggulo o ideya tungkol dun sa issue ng binabasa mo para mas makita yung iba pang perspective no, tungkol sa tungkol sa paksa. Kaya nagagawa tayo ng iba pang fact checker. No, tatlo, i-Google. Oo. Kasi basic link din yung paggamit ng Google search. Ngunit talaga no, makapangyarihan no, yung algorithm ng Google no, sa pamamagitan nun na makikita natin no, napakaraming site no, sa internet. No, wag tayong makontento sa isa o dalawa lamang na queries, gumamit tayo ng maraming hanguan. Halimbawa, kung may nais tayong i-verify na impormasyon tungkol sa climate change, no, pwede natin i-search ay mga susing salita na may kinalaman sa climate change. No? Halimbawa, climate change, global warming, no? Carbon emission, at iba pang kaugnay sa terminolohiya ng iyong paksa. Pwede mong i-Google iyon para masigit na mas marami kang impormasyon o masuring impormasyon. Mga related o magkakaugnay mula doon sa paksang. Maghanap sa deep web. Yung deep web, area yan ng internet na hindi bukas sa lahat. Pag sinabing deep web, hindi siya paimbabaw na nahahanap. Madalas ito ay may subscription. Yan. Yung deep web o black web na iniisip nyo. Yung mga sites na may subscription, yung kailangan mo magbayad para mas ma-access mo yung data nila. Kung walang pambayad sa subscription, marami namang library na pwede natin ma-access online. Yung mga commercialized na website, yung pagmamayari ng gobyerno, yan, pwede yan. May kalima, maghanap na ekspertong may iba pang pananaw. No, maaaring makatulong talaga yung mga eksperto sa inyong pananaliksik na pero hindi mo sila makikita no, na personal, yung maaaring kanilang mga ideya. Kasi may mga eksperto na pwedeng makatulong sa pagpapalawak, ganun din ay makatulong sa maling haka-haka tungkol sa paksa, lalo na ba yan kung komplikado. No, may mga eksperto na may
positibo, negatibong pananaw, meron naman o itim o puting pananaw, no, hinggil sa issue upang maunawaan yung paksa. No, nagiging komplikado talaga kapag naghahanap tayo ng mga eksperto. Pero higit sana na makatulong ang mga eksperto sa iyong pagpapalawak. Na magbasa ng mga aklat. No, hindi na kailangan paliwanag kung bakit ito mahalaga. No, na sa papel man o elektroniko ang mga aklat ay talagang mayaman ang content, no, na hanguan ng impormasyon. No, may iba pa. Marahil ay maaaring marinig mo iyan sa mga eksperto, no, noon at ngayon. No, sa fact-checking talaga, di yan matatapos sa isahan lang. No, maraming investigasyon ang magaganap. No, pwede ka magpahinga, pero hindi ka hihinto, no, sa pangangalap ng impormasyon. Lalo na't kaya hindi pa buo yung pahayag ng kaalaman. Baka may tanong pa na nabubuo sa iyong kaisipan, may iba pa bang hanguan na hindi mo nakikita? May iba pa bang eksperto ang hindi mo naitatanong o sinasangguni? May mga anggulo ka pa ba na hindi mo kinukonsidera? Halimbawa, positibo, negatibo, pro o cons? Yung mga tanong na iyan ay madalas, no, nagbubukas sa ating na pinto para sa mas sa pinal at kritikal na kabuuan ng impormasyon na tumitiyak para mas maging tagumpay yung ginagawa mong pangangalap ng katotohanan. Yan yung mga hakbang, no, ayon kay Holland para mas mapahusay ninyo, no, yung pagsusuri sa makatotohanang paraan. Yan, ang pinakadulo ng mga tinalakay nating pagpuproseso ng impormasyon ay yung pagbuo ng pahayag ng kaalaman. No? Sa bahagi na ito, no, tinutukoy na ng proseso yung pagsasaayos, no, o pag-aayos ng nilalaman, no, tungo sa isang pahayag. No, yung pahayag yun dapat ay maglaman ng malayuning impormasyon ng kaalaman na makakatulong sa mamabasa mas maupaunlad yung kanyang pananaw. No, sa punto na ito, ang mga sinagawang pangangalap ng impormasyon ay dapat nang mapagpasyahan at maiayos ang mahalagang detalye na yun ay makikita, no, sa pahayag ng kaalaman. Yan, yung mga nakikita ninyong naka-highlight, yan yung mahalagang detalye sa pagpapaliwanag kung ano ang pahayag ng pagbuo ng kaalaman. No, mula sa naka-highlight na yan, ginawan ko ng maayos na presentasyon. No, ang mga hakbang na yan ay naglalarawan, no, sa sistematikong pagpoproseso, no, kung paano ba natin susuriin yung kahulugan ng pagbuo ng kaalaman. Una, tukuyin ang tema. No, sa yugto na ito, kailangan nating piliin ang pangunahing paksya o issue na tinatalakay. Pawan yan yung ano ba yung sentro ng inyong tinatalakay sa inyong mga papel. Kung sa paksa ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura, ang paksa dun mismo yung Filipino, no, sa pagtuturo, no, yung kontribusyon ng Pilipino sa komunikasyon sa bilang asignatura. Yun yung pinakasentro. Pag-ugnay ng mga tema, no, mahalaga na ang napiling tema ay konektado sa layunin ng pananaliksik. Kaya yung bawat
impormasyon o detalye dapat sumusuporta sa pangunahing layunin. Kung ang layunin natin ay mapaliwanag ang Filipino bilang wikang panturo, bilang asignatura, ano yung mas magpapataas doon sa antas ng pagpapaliwanag. Pwedeng may mga pahayag kayo na nakakatulong iyon sa pagkatuto ng mag-aaral, pahayag na pagpapahalaga sa kultura, sa wika ng mga Pilipino at iba pa. Yan, isaayos ang mga datos. Gaya na nabanggit ko kanina, hindi pwedeng labo-labo, mabulaklak, walang kaisahan. Yung kabuang pahayag ng kaalaman. May tamang pagsasaayos ng mga detalye na makakatulong upang magkaroon siyempre ng malinaw na daloy ng talakayan. Halimbawa, sa tema ng kanina, pwede natin unahin yung kalagahan ng wikang Filipino, kaya yung mga batas na kailangan sundin, kaya kailangan ituro ang wikang Filipino. Tapos, bago yung hamon, yung hamon pwede makita sa gitna iyon na kinakaharap ng wikang Filipino. Diba? Pagtanggal bilang asignatura sa kolehiyo. Ano pa? Tapos yung mga sanhi nun, ano yung ibubunga nun. Tapos sa dulo naman yung rekomendasyon. Bakit kailangan panatiliin ang Filipino bilang wikang panturo at asignatura. Tapos, konklusyon. May sistematiko yung pagpapahayag. Palawakin ng konteksto. Ang bawat tema, kailangan palalimin. Paano yun? Pagpapaliwanag. Nagpapaliwanag mo yung pahayag nung una. Ano pa? Perspective. Pwede ka maglagay ng mga perspective. Ano pa? Pwedeng objektibo ang anyo ng pagpapahayag, no? Lalo kapag iyan ay nasa formal na anyo. Formal na sanaysay, kailangan objektibo. Kung depende sa uri ng panitikan na sinusulat, kung lathalain, syempre, naglalaman iyan ng mga subjektibo, mga personal, editorial. Yan. Iba-iba yung kanilang forma. Personal na sanaysay, formal na sanaysay, iba-iba ang kanilang forma. Ano pa? Higit na magiging maganda kapag ito ay nagamitan ng mga halimbawa. Kaya sa paksa ulit, pwede maglagay tayo ng mga halimbawa, interview, karanasan mismo ng guro at mag-aaral. Sa mga ganung paraan, mas magiging makabuluhan yung diskusyon ninyo sa inyong tinatalakay. Suportahan ng mga patunay, ang mga pahayag, kailangan talaga iyan bigyan ng basehan. Kung may makahangalap kayong mga datos, mga statistical na anyo, na pag-aaral, pananaliksik, mga karanasan, yun, magiging matibay talaga yung pahayag nyo. Diba? Sa paksa ay maaari din nating ipakita yung porsyento ng mag-aaral na nagsasabing na mas naunawaan nilang aralin kapag ginagamit ang wikang Filipino. Pwede yun. Muli, maglaan ng pananaw mula sa mga eksperto. Mahalaga magsama ng mga opinyon o pananaw, punto de vista ng mga eksperto. Siyempre, sa layunin natin o sa paksa na pinapaliwanag natin, sino ba yung mga eksperto pagdating sa wika, pagdating sa edukasyon, sa curriculum, sa asignatura. Yun, siyempre, yung kakausapin mo na may kinalaman sa field na sektor na pinag-aaralan. Gaya na nabanggit ko kanina, yung mga ganitong paraan, nagbibigay ito ng kredibilidad, at higit na malalim na argumento sa iyong paksang tinatalakay.
No, yung mga prosesong ito ang nagtitiyak na ang mga talakayan na gagawin ninyo ay magiging malinaw, magiging organisado, magiging makabuluhan. Ano ba, mas higit na maunawaan yung pahayag ng kaalaman na gusto nating iparating, no, sa makakabasa nito. Yan yung kahulugan ng pagbuo ng kaalaman. Sa paksa natin na wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura, nariyan yung buong pahayag mula doon sa sinimulan nating pagpapaliwanag, no, mula sa pagpili, pagbabasa, pananaliksik, pag-uugnay-ugnay na konsepto, hanggang sa pagsusuri, hanggang sa makabuo tayo ng kabuong pahayag ng kaalaman. Paki-screenshot na lamang para may sample kayo. Yan, kanya-kanya na lang na pagbabasa, no? Kasi pagbabasa natin masyadong mahaba. Screenshot nyo na muna, mamaya na lang basahin. Para nakikita ninyo yung simple lang yung interpretasyon, no, at pagpapaliwanag. Yung kasanayan nyo ng pagsulat, no, malilinang yan sa ating huling module. Sabihin, sir, gagawa kami ng sanaysay. Yun yung mga exit pass ninyo. Individual na iyon dahil huling module na tayo. Basta masunod nyo lang yung pagpuproseso, hindi man yung technical kasi hindi kasi ito subject ng writing. Kaya hindi maituturo sa inyo yung technical na paraan ng pagsulat ng sanaysay, ng mga formal personal na sanaysay. No, batid na dapat ninyo iyon sa kurso na ito. Kaya mas pinapalawak lang ang focus ay kung paano himay-himayin yung mga detalye na ilalagay para makabuo ng isang pahayag ng kaalaman. Yan, sunod. Ang mga elementong ito ay mahalagang ikonsidera, no, sa pagbuo ng kaalaman dahil tumutulong ang mga ito upang maipahayag ang impormasyon sa mas malinaw, mas maayos at mas epektibong paraan. So, may ilan lamang na kailangan pagnilayan. No, una, no, pumili na angkop na salita na may katunayan, kalinawan at makabuluhan. No, ang wastong pagpili ng salita, no, ay magtitiyak na ang mensahe ay siyempre madaling maunawaan at siyempre hindi magdudulot ng kalituhan. No, ang mga salitang may katuturan ay makakadagdag ng kredibilidad. Habang ang kalinawan naman ay at makabuluhang termino ay makatulong, no, sa papaliwanag na mahalagang impormasyon. Sunod, gumamit ng epektibo at wastong komposisyon. Ang mahusay na pagsasaayos ng mga ideya ay mahalaga upang maging lohikal ang daloy ng impormasyon. No, nakatulong ito para mas madali, no, masundan ng tagabasa o tagapakinig ang pahayag. Mas maunawaan ng malalim ang pahayag kung may maayos na estruktura. Ganoon din ay maayos na gramatika, no, sa wikang Filipino. Yan, maayos ang estruktura at may tamang gramatika naman ay nagbibigay ng parang nagiging profession na mismo yung pahayag, no. Ano pa, seryoso ang pahayag. Kasi pag may tamang struktura at gramatika, katulong iyan para matiyak yung impormasyon ay naiintindihan, no, at nasa tamang toon o pahayag o nais ipahayag. Kapat, gumamit na angkop na panauhang pananaw. No, una, pangalawa, pangatlo. No, ang angkop na paggamit ng panauhang pananaw, no, ay mahalaga upang maipahayag ng wasto ang layunin ng isang may akda. Pagkauna, gumagamit ka dyan ng mga panghalip, no, na pag sinabing pala na paunang pananaw, yung mga point of view, first person, second person, third person sa Ingles. No, sa una, gumagamit ka ng ako, kami, tayo, first person. Pangalawa, sa una, ikaw yung may akda mismo. Ikaw mismo ang nakakaranas ng
ikaw mismo yung hanguan ng impormasyon. No? Kasi taasa mong naranasan yung pinapahayag mo. Ikaw yung sentro ng usapan. Ikaw yung pinag-uusapan. Pangalawa, ikaw, kayo. Ito naman, may kasama ka na nakakaranas. Second person. Kasama ka dun sa karanasan ng gaya ng naranasan mo ay nararanasan din ng iba. Yan. Pangatlong panauhan, siya sila. Ito, hindi ka kasama. Maaring inilalarawan mo yung mga taong naglalarawan ka. Ibig sabihin, kung sa una, ikaw mismo, pangalawa, may kasama ka, pangatlo, may pinagchichismisan ka. Para maintindihan yung third person. Ginagamitan mo ng panghalip na siya, sila. Yan. Ginagamit yung mga yan sa iba't ibang uri na teksto. Gaya na nabanggit ko kanina, pagka una, mas personal yung sanaysay. No? Sa halimbawa niya, yung tala-arawan na ginagamit mo. Ano pa, yung mga reflective writing. Ikaw mismo yung may akda. Pangalawang tauhan naman, gumagawa kayo ng direksyon, ng manual, instruction, guides. Yan, dun yung madalas ginagamit yan. Sa pangatlo naman, pagiging objektibo ng may akda. No? Kasi naka-third person, halimbawa sa gawain ng pananaliksik. Nilalarawan mo yung proseso ng sinasagawa mong pagsasaliksik. No? Yung tamang pagpili ng pananaw ay nagbibigay ng mas maayos na kalinawan at nagpapalakas din iyan no, sa pahayag o pananaw ng sumulat. Kalima, iwasan ng pagpapahamak na impormasyon. Ang pagbibigay ng pagpapahamak, ibig sabihin maling impormasyon ay maaaring magdulot, syempre yan, ng pagkarito, maling pagkaunawa, pagkasira ng reputasyon mo. Kung ikaw ay journalist, talagang masisira yung reputasyon mo. At iba pang mga konsepto. Baka kung sa akademikong larangan, yan talagang dapat inaasahan na tumpak yung datos. Bago maipahayag, dapat dumaan sa maayos na pundasyon, critical na pundasyon. Ano pa, kung nasa ano ka naman, medisina, no, syempre yung wasong datos no, ng kalusugan ang dapat na nalalaman ng pasyente. No, hindi dapat iba-iba. No, ano yung naging resulta. No? Kasi kailangan maging ethical no, yung dapat ikonsidera natin sa impormasyon. Ano pa, yung mapanatili natin yung ating integridad para mas maraming maniwala sa atin. Yung pagsisipi, yung MLA, APA, CMC, yan ay mga pagsisipi na mahalaga para maging may credit naman yung mga may original na may akda na ginamit mo para mas mapalawak ang iyong pahayag. Kailangan yung mga credit kasi pwedeng magamit pa ng ibang susunod na mananaliksik no, yung mga credits na nilagay mo para mas pagtibay yung pangangalap ng impormasyon. No, yung mga nabanggit ko kanina, iba-iba yung estilo ng pagsisipi. No, MLA, Modern Language Association, APA, American Psychological Association, CMS, Chicago Manual of Style. No, bukod na talakayin na lamang iyan, no, ano pa, sa research ninyo, napapaliwanag naman niya yung paraan ng citation. Pero sa ginagawa natin, no, APA format, dito na natatapos yung ating talakayan sa Module 3. No, naway naintindihan yung nabanggit na pagpoproseso ng impormasyon tungo sa pagbuo ng kaalaman mula sa sanggunian o batis
ng referensya, no, sa pagbabasa at pagsasaliksik, pagbubuod at pag-ugnay-ugnay, no, pagsusuri tungo dito sa huling talakayan o pagbuo ng halaman, no, na namamagawit ninyo, no, sa pangangalap ng impormasyon. Maraming salamat sa lahat ng dumalo online, no, hanggang dito na lamang.